Eto, mga kabunyog, mga kababayan, maganda 'tong topic natin ngayon. Maraming nagtatanong, sino na ba ang mas maraming, supporters ngayon, ang Marcos o ang Duterte? Yan po ano, ngayon may sinagawang survey tungkol diyan. May sinagawang survey, tinanong talaga ang mga respondents kung kanino sila, kung Marcos sila, Duterte, o doon pa rin sa dating oposisyon, o hindi sila makadesisyon. At pag-usapan natin ang naging sagot. Pero ang mas marami, ang mas lumilitaw mga kabunyog, mas marami na ngayon ang pro Marcos kaysa pro Duterte. Kaya mapapansin naman talaga yan, mas marami na ang kumakampi sa administrasyon ni Marcos Jr. kaysa sa mga DDS. Tayo, alam nyo naman si Enzo Recto, si Attorney Ricky Tumutorgo, wala po tayo alinman sa dalawa na yan. Wala tayo alinman sa dalawa na yan, pero gusto lang nating pag-usapan kung sila lang, silang dalawa lang ang pag-usapan. Huwag na nating isama yung iba pa, yung oposisyon, yung sa kayong tayo, no? Sila lang. Kasi sino na ba ang mas maraming supporters ngayon? Yung mga maka-Marcos o yung maka-Duterte? O yan. Ha? O yan, ano mga kabunyog? Yan ang pag-usapan natin. Maganda tong topic natin ngayon. Hmm? Maganda to. Hmm. Sino na ba ang mas maraming ano ngayon? Tagasunod. Ha? Ang maka-Marcos o maka-Duterte? Yun. Pero siyempre, sinama rin sa tinanong, sino ang wala? Sino ang wala sa maka-Marcos at maka-Duterte? Oh, alin ang mas marami? Maka-Marcos, maka-Duterte o wala sa alinman sa dalawa? Oh, ito, sa survey, mas marami tayo. Mas marami tayo mga kabunyog. Ha? Mas marami tayo. O kaya kung naghihintay kayo ng information, sino yung mas marami? Based sa survey based sa survey, mas marami pa rin tayo na hindi maka-Marcos, hindi maka-Duterte. Pero sa pagitan ng maka-Marcos at maka-Duterte, mas marami na ang maka-Marcos. Oh, di ba? So ang lumilitaw ganito, kung ang mga Pilipino ay hahatiin sa tatlo lang maka-Marcos, maka-Duterte, wala sa alinman sa dalawa, alin ang mas marami? Tayo, mas marami tayong wala sa Duterte, wala sa Marcos. Pero kung sa pagitan lang ng Marcos, maka-Duterte at Duterte, mas marami yung maka-Duterte, ay maka-Marcos. Sa survey, 31% na ng Filipinos maka-Marcos. 20% daw maka-Duterte. Di 51%. 51. Mas marami tayo. Kasi 49% tayo. 49% tayo. Hindi naman maka-Marcos, hindi maka-Duterte, maaaring oposisyon, maaari ring undecided. O yun. Kaya mas marami pa rin talaga tayong maaaring hindi pa nakakadesisyon, alinman sa Marcos at Duterte, ang tawag po dyan undecided, o kaya nasa oposisyon. Ang Marcos ay 31, ang Duterte ay 20, tayo na mga undecided at nasa oposisyon ay 49. Tayo kasi hindi undecided. Decided tayo eh. Di ba? Decided tayo. Oh. Kaya yan, okay? Oh, yan mga kabunyog Yan yung latest na survey. Sa Okta Research, wag na muna nating pansinin kung ano kayo, naniniwala kayo sa Okta Research, bahala na. Ano muna, pag-usapan lang muna natin ano yung lumalabas sa Okta Research survey. Nag-survey ang Okta Research, Okta Study on Filipino Political Affiliations. Kasi nga, lumalabas na ang mga tayong mga Filipinos ngayon, masyado na tayong polarized sa politika. Maka Marcos, maka Duterte, o kaya oposisyon, o kaya undecided. Yang nakikita nyong napakalaking green, tayo yan. Yang napakalaking green, 49% yan, tayo yan. Oposisyon sa mga ayaw magsalita kung Duterte o Marcos, o kaya undecided. Pinagsama tayo na oposisyon kay Marcos at Duterte, ayaw kay Marcos, ayaw kay Duterte, o kaya hindi rin makapag-decide kung Marcos sila o Duterte, undecided, tayo yon. Mas marami yon, 49%.
Pero kung Marcos, talagang Marcos sila, diehard Marcos. Marcos loyalists, 31% yan. Yung diehard Duterte supporters naman, 20%. So, yan po ang sa survey ng Okta Research. So, anong tingin nyo dyan? Sige nga. Hungry daw si Marlon Caranza eh. Ha? Agree daw eh. Ayan. Sabi ni Squishy, lumabas na kasi ang baho ni Duterte. Sabi ni Jane de la Cruz, possible pala na matalo si Sara Kim. Possible. Posible. Posible. Yan. Maybe yes, maybe no, maybe no. Sabi ni Noel Gore. Di dun ka nga sa 45% undecided. Ikaw naman si Noel Gore. Ibig sabihin ambivalent. Hindi pa makastand kung Marcos o Duterte. Yan, Si Hiasmin San Juan, sabi niya, Lini Reza ako. Doon ka kasama sa green ka pa, diyan ka pa rin sa green kasama. Basta't wala sa Marcos, wala sa Duterte, nasa green. Doon tayo. Si Erwin Varela, agree daw. Marcos pa rin daw si Ruel Tapis, JR. Nandun siya sa 31%. Kaya ito yung lumalabas. Talagang yung Duterte napahina na, wala na. Yung lakas niya nung 2016, wala na ngayon. Wala na. Yung pinagmamalaki ng Duterte na napakarami, halos kasi noon, marami ganito eh. Ganyan. DDS. Si Gigi, nasa green slice daw siya. Basta, si Candido Silva Espinile, nasa dyan sa green. Basta sa survey, yung hinati sa survey, 3. Kung hahatiin sa 3, yang sa pie chart, yang sa pie chart, hinati lang sa 3. Yung pie chart nagpapakita 3 lang. Kumbaga tiningnan ng mga Filipino sa 3. Pro Marcos, pro Duterte, o kaya nasa oposisyon o undecided. Ibig sabihin, wala sa Marcos, wala sa Duterte. Pag pinag-usapan na wala sa Duterte, wala sa Marcos, 49% tayo niyan. Pero pag Marcos, 31. Pag Duterte, 20. Yun. Yan. Saka tayo naman, minsan nakikita nyo, tayo, sinusuportahan naman natin yung mga stand ni Marcos. Okay lang yon. Tayo naman kasi, tayo, hindi naman tayo panatiko eh. Di ba? Tayo, kung saan yung tama, dun tayo. Di ba? Sabi ni Jonilyn Carpio, wala ako sa Marcos, wala din ako sa Duterte. Nandun tayo sa 49% Jonilyn. Si Pawan Singh daw sa green. Kasi yung mga undecided na yan or ambivalent, ibig sabihin, doon sila sa tama. Doon sila sa tama. Tayo yun eh. Doon tayo sa tingin natin tama. Ayaw natin masabing Marcos tayo. Di ba? Kung tama ang Marcos, okay. Pero hindi tayo panatiko ng Marcos. Ganun yung natin, di ba? Sabi ni Inday Kuala, is green, the new pink. Okay yan tama Ibig sabihin, mas marami tayo. Kaya tayo, nasa green, ibig sabihin may mga lumilitaw dyan na undecided or ambivalent kasi kung saan yung tama, dun sila. Ako ganun din ang identification ko eh. Kung saan yung tama, kung saan tayo dapat manindigan, dun tayo. Hindi tayo panatiko ng Marcos. Bagamat ang Marcos, kapag may maganda ring ginagawa at stand sa mga issues, dun tayo. Pero pag mali, mali rin. Di ba? Ano yan? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Yun, nasa green daw si Sally. Nasa green. Mas marami talaga tayo, si si Sari, Gosari, Lenny daw siya. Sama na rin yan dun sa green. Kaya okay na rin yan. Ang maganda dito sa development na ito, talagang yung Duterte isolated na, nahihiwalay na. Wala na yung dating pwersa. Wala na yung dating pwersa ng yan, si Daryl Fortaleza, sa totoo din daw siya. Dapat lang po, nasa green tayo. Si Confused Bird Nest. Kaya ito mga kabunyog, samahan nyo ako, dyan tayo sa green. Green din daw si Evelyn Odowski eh.
'di ba? Pero basta tayo, nasa green tayo kasi hindi tayo maka-Duterte, hindi tayo maka-Marcos. Pero mapapansin nyo, pag ang Marcos may mga magagandang ginagawa, sinusuportahan din natin. Tulad ng stand tungkol kay Kibuloy, sa SMNI, sa China, o yun, sige tayo. Yung sa anti-drug war o anti-drug campaign, okay tayo doon. Hindi tayo sang-ayon kay Baste sa dating estratehiya ni Duterte na nasubok namang wala. O, kaya, pero si Marcos may mga panahon na hindi rin maganda. O, di ano yun natin, punahin din natin. O, hindi raw na umpisahan ni Leicester Liang ang topic eh. O, ang topic kasi Leicester Liang, may survey ang Okta Research. Okta Research Study on Filipino Political Affiliations. O, lumalabas, mas marami na ang maka-Marcos kaysa maka-Duterte. Kasi 31% ang maka-Marcos, 20% ang maka-Duterte. Pero mas marami yung green. Ano ba yung green? Yung wala sa dalawa. Wala sa Marcos, wala sa Duterte. Yan yun. Oh. Kaya dyan ako sa green eh. Oh. Sabi ng mga viewers natin, marami din sa kanila green. Oh. Okay. O sige mga kabunyog, mga kababayan, mayroon pa akong i-discuss sa Kape at Kwentuhan. Yung survey naman sa mga senador. Yung survey naman, may dalawang survey na lumabas. May survey ang Okta Research, may survey ang Pulse Asia. Pag-usapan natin. Antayin niyo ako mga alas 10. Magandang araw Pilipinas at mundo. Pag-usapan natin. Kahit na hindi alas 10. Ano siguro 9:30 na eh. 9:45, hintayin mo nyo ako after 15 minutes. Magandang araw. Ito na pala yung magandang araw. Kape at Kwentuhan, sorry. Kape at Kwentuhan. May pinopropose si Mary Ann Yolanda Ulanday Ernae. Sabi niya, dapat yung 31% ginawang red, ang kulay. Yung mas maliit, green. Green at blue na lang, tayong mga wala sa Marcos at Duterte. O yan. Oo nga bakit kasi green? Sara Duterte yan eh. Sara Duterte ang green eh. Dapat yung red, Marcos. Tama eh. Anyway, gagawa tayo ng sarili natin. I-discuss ko ulit to. Sige nga. Ayusin natin. Yung red, Marcos. Yung Duterte, gawin nating green. Yun. Tapos tayong blue, gagawa nga tayo, mas maganda. I-discuss ko ulit ito. Kayo mas kumpleto. Mas kumpleto. Sige nga, maganda yung suggestion ni Mary Ann eh, di ba? Basta tayo mga kabunyog, ang maganda dito, dumarami pala tayo. Mas marami talaga tayo. Hindi maka-Marcos, hindi maka-Duterte, pero makatotohanan, makabayan. Doon tayo. Makatotohanan, makabayan. Yun. Tapos palitin natin, papagawan ko to sa staff ko ng mas bagong niyan. Yung green, Sara Duterte. Yung red, Marcos. Tapos tayo blue. Blue 'di ba? Blue tayo. Kasi ang bunyog blue eh. Blue ang kulay ng bunyog. Kung bunyog, makatotohanan, makabayan. Kaya nandun tayo sa blue. Babalik ta rin natin 'yan. Ayan, maganda 'yan. Simulan na natin 'yan, sabi ni Jefferson Chioco, dapat pink. Hindi sa survey kasi mayroon namang mga hindi pink, pero ayaw din sa Marcos, ayaw sa Duterte, pero hindi rin sila pink. Yun. Kaya mas marami yung 49%. Kasi hindi lang yan yung pink. Ibig sabihin, yung pink yan, pero ayaw naman sa Marcos, ayaw sa Duterte, pero mayroon diyang pink, pero mas marami rin hindi pink. Ibig sabihin, hindi makapagdesisyon pa. Doon tayo. Kaya blue tayo dapat, di ba? Okay. Yan, maganda yung suggestion eh. Okay. Yan, magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.